Samahan niyo po ako mga kapatid sa pagbasa ng ating banal na kasulatan sa gabing ito sa ating batayang teksto na matatagpuan sa Bagong Tipan sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 4, James chapter 1 verses 2 to 4 na ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sumaatin po ang pagpapala ng ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami muling nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, na kung saan sa diwa o Diyos ng panalanginan, niloob mong kami ay muling makapagsama-sama. Maraming salamat sa patuloy mong paggiya sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pakikipisan ng iyong banal na Espiritu. At ngayon nga, O Diyos, sa aming pagbubulay-bulay sa gabi ito, hinihiling namin sa iyo na iyong presensya, ang iyong pagpapala ng presensya igawad nawa sa aming pagtitipon-tipon ng iyong mga anak sa kanilang mga tahanan. Nawa dakilang Diyos ang iyong Santong Espiritu ay patuloy naming maranasan habang kami ay nagninilay-nilay ng iyong mga salita, habang kami ay nakikinig. Tulungan mo kami nawa, O Diyos, na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip at ang aming mga tainga. At nawa dakilang Panginoon, tunay na maunawaan namin ang nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, nawa mapuno ang aming mga espiritual na tangke sa anumang mga kakulangan nito, upang sa gayon dakilang Panginoon, patuloy na kami ay makapagpatatag ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming pulong panalangin sa gabi ito. Dakilang Panginoon, ito ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Hello. Kumusta na po kayong lahat? Nawa tayo po ay muling nagagalak at mayroong kasiglahan sa bawat araw, maging sa kabila po ng global crisis na ating nararanasan. Marami pong mga pagbabago ang ating buhay sa ngayon. Ngayon po ay nasa MECQ na naman tayo. So, mas lalong limitado yung ating pagkilos, pero dahil sa ito ay para sa kabutihan nating lahat, marapat tayong sumunod. Kaya po, mga kapatid, habang tayo dumadaraan sa global crisis, ay tayo din ay magpalakas at magpatatag sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, narito po ang ating refleksyon sa ating Family Midweek and Prayer Meeting na pinamagatan ko pong Persevere Until the End. Napakasarap pong magpasalamat sa Panginoon sa panahon po ng kagalakan at tagumpay ng ating mga buhay, hindi po ba? Ngunit sa kalungkutan, kabiguan, at matinding krisis, masarap pa rin po ba kayang magpasalamat sa Panginoon? Masarap pa rin kayang maging magalak? Sa krisis, sa pagtatagumpay man o kabiguan, dapat tayong laging magpasalamat at magalak sa Panginoon. Sapagkat sa ganito pong panahon, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Hindi nagmamaliw na kanyang pag-ibig at kapangyarihan sa atin. Sabi nga po, it is during a crisis situation that genuine faith works. Kung atin pong titingnan, mga kapatid, yung kwento sa banal na kasulatan, sa kwento po ni Job, isang matuwid na mananampalataya, ngunit inalis lahat sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang pananatili, sa kanyang pananampalataya, ibinalik sa kanya ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Maging ang pananampalataya, mga mananampalataya, mga kapatid, ay hindi ligtas sa mga kaguluhan at pagsubok ng buhay. Dapat po nating tandaan na hindi tayo ligtas
sa ganitong mga krisis ng buhay, mga kaguluhan sa ating buhay, pagsubok, dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng katatagan. Kailangan maniwala tayo sa ating Panginoon, dun sa Kanyang kapangyarihan, upang maharap natin ang mga pagsubok ng buhay. Because trouble only becomes trouble if we allow it to trouble us. Marahil sa isang pangkaraniwang tao po, ang pagsubok ay naghahatid ito ng sorrow, kapighatian, at hindi po kagalakan sa puso. Ngunit para sa mga Kristiyano, ang pagsubok ay isang opportunity, punong-puno ng excitement upang mapataas yung level ng ating pananampalataya. Sa paglalakbay espiritual po, dumarating talaga ang mga pag-aalinlangan. Kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok at challenges ng buhay, dumaraan tayo sa mga emotional cycles characterized by moments of doubts ng ating mga buhay. So sa pandemya po na ating kinahaharap ngayon, nagdala din ito ng emotional and mental stress at mga agam-agam, mga pag-aalinlangan po. Sabi po ni Robert Scholar, faith is doubting your doubts. Doubt can be a positive force when we learn to doubt our doubts and have faith in our faith. Napakahalaga pong maunawaan natin ang katangian po ng pagsubok. Ang pagsubok ay hindi po namimili ng panahon. Dumarating po ito sa panahon hindi natin inaasahan at hindi tayo handa. Ngunit ang good news, mga kapatid, at reminder sa atin, ay walang permanenteng pagsubok, walang forever na pagsubok. Darating ito, ngunit ito ay lilisan din. Sa ating buhay, hindi lahat ng oras at panahon ay payapa. Parang po yan sa dagat. Hindi sa lahat ng panahon ay still ang waters. May mga panahong dumadaluyong ang tubig sa dagat. Alalahanin natin, mga kapatid, kasama natin sa ating buhay ang mga hamon at pagsubok. Ngunit masigit nating alalahanin na walang pagsubok na nananatili. Dumadaan lamang po ito. Kaya nga po ang sabi, ang pagsubok ay pinagdadaanan. So ibig sabihin, pag pinagdadaanan, dumaraan lang ito. Kaya let us keep moving on. Hindi tayo dapat ma-stop doon sa pagsubok. Huwag nating hayaang mag-standby tayo sa mga pagsubok na yun. We must keep moving on upang ito ay ating malagpasan. Tulad po ng mga hamon sa ating personal na buhay, dumadaan lamang at ang mga krisis ng pandemya ay nakikiraan din lamang. Medyo matagal nga lang po yung ating paghihintay kung hanggang kailan matatapos. Hindi natin ina-expect kasi ang bagay na ito na dumating sa atin sa buong sandaigdigan. But this too shall pass. And let's not forget that even in the strongest storm in our life, the Lord is with us, in us. So take heart and take courage. May mga double fear nga lamang po tayo kapag mayroon tayong mga pagsubok sa buhay. Una po syempre yung ating realidad na kinakaharap ngayon sa sandaigdigan. Ito yung coronavirus, COVID-19. At yung isa pa po na fear natin ay yung fear natin doon sa virus. The virus itself that is crippled us, talagang ito ay nakakapagparalisa sa atin. Para tayong hindi makakilos. Hindi talaga tayo makagalaw ng kung anong gusto natin, para tayong lumpo. Kung titingnan po natin ang statistika ng cases ng COVID-19, meron pong 20 milyon sa buong sandaigdigan. At kung nakatingin po tayo dun sa bilang, talagang matatakot tayo at maaari tayong mawala ng sigla at pag-asa at kagalakan sa buhay. Lahat po tayo pinaparalisa ng pandemyang ito. Ang ekonomiya ng bansa, ang trabaho ng bawat isa, ang lahat ng mga transportasyon na paparalisa, ang lahat ng mga dapat gawin ay napaparalisa. Pati nga po bulsa ng bawat mamamayan ay napaparalisa din. Ang latest update po, kagabi nung ako po ay nag-update, ay 139,538 ang COVID-19 cases
Hindi ko lang po alam ngayon sa araw na ito. Mayroon tayong takot sa real, sa tunay, sa realidad, or yung imagination natin. Ang Panginoon po ang hayaan natin makapag-disinfect ng ating mga fears, mga agam-agam. Aware po tayo sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, ngunit kailangan mas maging aware tayo na mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong kasama sa laban ng buhay. Kailangan ma-disinfect din tayo sa Diyos, pa-disinfect tayo sa Diyos sa mga kailangan maalis sa atin, mga situation na madadala tayo sa ating mga emotions, sa ating mga galit, sa pagkalumbay, lungkot, depressed, at pagkawala ng pag-asa. Dahil ito ay ginagawa ng ating kaaway. Kung hahayaan po natin ito ang maghagi sa ating mga puso, ang ating kaaway ay magtatagumpay. Marami po ang makukwit kapag nasa kalagitnaan ng labanan dahil sa pressure na mahirap dalhin. At kapag ang stress meter po natin ay na-reach na yung alarming level niya, tanging gusto natin gawin ay to quit para makalabas tayo dun sa problema at pagsubok. At ito po ay hindi wise na gawin at desisyon. Ang halaga po ng isang pagsubok ay nakabatay sa kung ano ang ating magiging reaksyon. Of course, kapag sinusubok tayo, talagang ang instinct na reaction ng tao ay pwedeng magalit, pwedeng magtampo, umiyak, malungkot, magwala, ano pa. Pwedeng mawalan ng wisyo, gustong isip. Meron din namang ang reaction ay tahimik lamang, nananalangin. Ano po? Madalas nakikita po natin, kaya ito po naghahatid sa atin ng kabalinsahan, ay madalas nakikita natin ang pagsubok ay mas malaki kaysa tulong na maaaring ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sa tuwing tayo po ay nasa labanan ng buhay, umiinit ang ating pananampalataya. Tingnan po natin lagi yung kasapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan po natin, if we lose everything, but still we have Jesus, we still have everything. But if we have everything, but we lose Jesus, we don't have nothing. Napakadali pong magsabi, I trust in God. Ginagamit natin ang mga salitang ito. Isang salitang maganda sa pandinig kung everything is going well at according sa ating mga plano. Papaano po kapag hindi? Kapag hindi mabuti at maganda ang kalalabasan. Kung nakaka-experience tayo ng mga pabor, mga great opportunities ng ating buhay, napakadali nating magsabing, yes, God is good. Ngunit papaano po natin mapapanatili ang positivity ng ating pananampalataya sa panahon na dumarating ang mga unexpected events, katulad po ng nagaganap ngayon na pandemyang COVID-19. Pagtiwalaan po natin ang ating buhay na tagapagligtas. Mapagtatagumpayan din po natin ang ating mga pag-aalinlangan, gaano man po kalaki ang mga ito, gaano man katindi ang krisis, because God is greater than our problems and fears. Sa panahon po ng pandemya, lahat po tayo ay matatawag na survivor. Ano tayong Survivor Philippines? Ano po? Parang matira na ang matibay, patatagan, ika nga. Pero kaya po tayo tinawag na survivor dahil mayroon tayong Diyos na nagbibigay ng endurance at biyaya upang malagpasan po natin ang mga pagsubok ng buhay. Alalahanin po natin ang mga pagsubok na dumarating ay ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay mapatatag, maging veterano na manlalakbay at mandirigma. Kasi kapag lagi po tayong baguhan, wala po tayong endurance. Hindi tayo makapagtagal, di po ba? Kaya kailangan po, papatatagin tayo. Parang hinahasa tayo, pinatatalas tayo, hinahasa ang ating mga skills para sa pagkikipaglaban. Para sa ganon, kapag dumaan po tayo muli sa mga pagsubok, ay madali na lang sa atin itong malagpasan. So sinasanay po tayo upang ma-develop ang ating stamina para makapagsabayan po tayo, para magwagi sa labanan.
mahirap pong unawain ang mga kaganapan. Mahirap maunawaan ang bawat kaganapan. But let us trust God. God is raising the bar of our faith and coping skills through various tests of faith. Pag bumaba pa po yung bar ng faith natin, pa-recharge po tayo sa Panginoon para tumaas yung level ng bar ng ating pananampalataya. Hindi tayo malulobat, ika nga. Marami po tayong katanungan sa panahon ito. At anuman po mga katanungan natin sa ngayon, at magabig atin sa ating mga buhay, burdens, let's take a deep breath. Nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid ang aking natutunan sa aming webinar item noong nakaraan na mga buwan na inilunsad po ng Union Theological Seminary sa pamamagitan po ni Reverend Ruben F. Habito sa kanyang subject po na Spiritual Practice for Spiritual Caregivers in the Time of Pandemic. Dahil sa panahon po natin ngayon ay marami ang nakararanas ng depresyon, anxieties, fears, sadness, at hindi po maipaliwanag. So sa panahon po ito, kailangan po natin ma-overcome ang ating mga takot, ang ating mga anxieties, patungo sa inner peace, at mabibigyan tayo ng encouragement at magkakaroon tayo ng pag-asa. At mare-recognize natin yung dapat na pinanggagalingan ng ating kagalakan. Alalahanin po natin, hindi po tayo nag-iisa sa pakikipagtunggali sa COVID-19. Lahat tayo, ang buong mundo ay nakikipagtunggali. Nais ko po kayong anayahan to take a deep breath. Slowly, uulit-ulitin po natin ito habang binibigkas ang mga biblical verses mula sa Psalm 46, 1-2. Nagsabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Sige po, inhale. Exhale. Ayan. Para po tayo ay makapag-relax ng kaunti. At nais ko pong alalahanin din po natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 27. Who of you by worrying can add a single hour to his lifespan? Alalahanin po natin mga kapatid, wala pong makakapagpahaba ng kanyang buhay sa mga alalahanin. Madali po tayong tatanda, madali tayong mabubugnod, mapapadali ang ating mga buhay. So relax. Ano man po mga alalahanin na makakapagparalisa o makapagpapahina sa ating immune system, dapat po mga kapatid ay matulungan tayo na ma-cope up ang lahat ng ito para hindi tayo magkasakit. So instead of worrying, we can turn our hearts to the words of faith mula sa banal na kasulatan. And these words encourage our spirit through the trying times and strengthen our body. Remember this sa Proverbs chapter 17 verse 22. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Kaya kailangan po yung ating heart ay laging magalak, laging masaya. Dahil ito po ang gamot natin sa bawat araw na ating dalahin. Mabigat man, pero kailangan pong umusbong ang kagalakang itong nagmumula sa ating Panginoon. Habang tayo po ay nasa wilderness journey ng global crisis na COVID-19, ibinibigay po sa atin ng ilang tips upang tayo maging stay positive at malakas sa panahon ito. Sa akin pong nabasa sa isang book, Refreshment for the Race by Maloy Malibiran Salumbides. May 4 pong tips na ibinigay at dinagdagan ko lamang po ito. Ang una po, acknowledge what you are feeling. Ano yung feelings natin ngayong panahon ng pandemya? I-acknowledge po natin yon. Hindi pwedeng isang tabi. Tingnan natin mga kapatid na itong mga feelings natin ito ay talagang nararamdaman natin para hindi tayo ma-depress. At itong mga nararamdaman natin ito, kailangan tayo ay punong-puno na, yung feeling natin na punong-puno na, nag-uumapaw na, kailangan mag-take a break tayo. So, pangalawa, take a break before you break down. Pag marami tayong mga gampanin, mga iniisip, take a break before we break down. And then number 3, communicate your situation to others. So, ano man po yung mga suliranin natin,
kailangan meron tayong pwedeng mapagsabihan ito. Una sa lahat sa ating Panginoon at sa maaring kasama sa ating pamilya na mapagkakatiwalaan natin. Kailangan meron tayong napapagbahaginan ng ating mga karanasan, ng ating mga dalahin. Para hindi po lahat ay tayo ang may burden. Ang magiging tendency po kasi nito kapag kinikimkim natin, madali tayong madidepress, madali tayong mawawala sa focus. And number 4, distress by doing less. So, alam po natin yung limitations natin. So, reduce our workload. Kasi, ang buhay po ay hindi natin alam kung bukas ay pwede tayong mawala ng buhay. So, one day at a time, ang ating buhay. Maliban na lang pag meron tayong mga nirarush. Pero, syempre, kailangan natin mag-distress. Yung number 5 po na aking idinagdag is breath a prayer or exhale a prayer to God. Take time to pray. Always pray. Yan po yung kailangan natin sa panahon po ngayon, mga kapatid. Kasi sa Panginoon natin pwedeng ilabas ang lahat ang gusto nating sabihin sa Kanya. Katanungan, ano bang bumubulo sa atin, bumabagabag sa atin. Tanging ang Diyos ay silent listener natin at iyan ang magbibigay ng tatag at lakas sa atin. At pang-anim po, dinagdag ko rin po na makinig tayo ng mga awiting nakaka-lift up ng ating soul. Huwag tayong makikinig sa mga nakaka-in-despair, yung pang broken-hearted. Hindi, wag. Kailangan makinig tayo ng mga nakaka-lift up ng soul. Gospel hymns, ang dami po dyan sa YouTube na pwede nating madinig ng mga hymns, mga gospel songs. Mga tugtuging nakaka-relax, hindi po yung nakakalungkot. Maaari tayong umawit. Umawit ng himno para mahawaan ang ating buhay na magandang tono upang hindi po ma-out of tune. And number 7 po, na dinagdag ko, magbasa tayo syempre ng banal na kasulatan. Magnilay, magpalakas sa ating Panginoon. And 8, i-enjoy natin yung bonding ng family. Ito yung pagkakataon upang tayo ay makapagsama-sama sa bawat pamilya na nakawala tayo doon sa maraming gampanin sa labas ng ating tahanan. At number 9, syempre, andun po yung pagsunod natin sa mga protocols, mga restrictions, mga inihahabilin sa atin, practice all the good hygiene and social distancing na na-recommend to prevent the spread of COVID-19. Mahalaga po, mga kapatid, na ating alalahanin mga bagay nito. Kung meron man akong mga hindi nabanggit na gusto pa ninyong gawin, na maaaring ito'y makatulong, gawin po natin upang tayo po'y mapagaang ang ating dalahin sa panahon po ng pandemya. Pag po natin kalilimutan, mayroon tayong Diyos. We keep to believe and we keep on believing that na may Diyos na nasa ating kalagitnaan, nakasama sa digmaan, sa kadiliman na dala ng pandemya. Let us follow the light. Don't be overwhelmed sa COVID-19. Of course, nakakatakot po talaga. The more po na tayo isip ng isip, mas lalong magiging mabigat ang dalahin sa araw-araw. So, let us move out in the darkness. Mula sa kadiliman ng buhay, let us walk towards the light and be the light. Let us continue to hope and to be strong in spite of many problems going on around us. Tulad po ito sa ating buhay, tuloy na tuloy at nagpapatuloy ang ating buhay sa kabila ng pandemya. Kung aabutin man tayo ng Pasko, malakas at healthy, walang sakit, tuloy-tuloy po ang Pasko. Marami pong nagtatanong, magpapasko pa kaya tayo? Ano man po ang mangyari, patuloy po na maniwala tayo na may Diyos na isang mahusay na tagapagplano sa ating mga buhay. May plano siya sa lahat ng ito. At mayroon siyang magagawa para sa ating lahat. Let us trust Him. Ang krisis ay lilipas, matatapos din. Let us pray that the Lord remove our fears and help us to face the fears. Let us face the light. Let us rise up. Take courage until the pandemic ends. Until the victory is ours. Let us persevere until the end. Because the Lord is with us and always in us.
Patuloy po nating ipanalangin sa Diyos na tayo'y Kanyang tulungan at manatiling matyaga at nagtatapat sa Kanya sa anumang uri ng krisis na dumarating sa atin at makita nating matibay ang pagkakahawak niya sa atin. Samahan po nawa tayo ng ating Panginoon at ingatan sa bawat araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang aming pinagtitiwalaan. Diyos na aming kanlungan at pag-asa. Diyos na siyang nagbibigay ng kagalakan sa amin. Diyos na nagpapanatili sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong assurance sa amin, na Ikaw ay lagi naming kasama sa pagharap namin ng mga laban ng aming buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalaala mo sa amin, na kami ipatuloy na magalak sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan namin mabibigat at mahihirap na pagsubok ng buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa paalaala na kami sa panahon ng krisis at mga hamon ay lalo kaming magpatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Huwag mo nawa kaming hayaang manlupaypay sa mga panahon ng mga hamon ng buhay. Tulungan mo kaming mapatatag, tulungan mo kaming mapalakas, at tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng positibong pagtanaw sa lahat na nagaganap sa aming kapaligiran at sa aming buhay. Samahan nawa kami at huwag kami umama. Nakilang Diyos, ang anumang pinagdadaanan ng iyong mga anak ay ating itinataas sa inyo. At gayon din sa aming pinagdadaan ng krisis, Panginoon, aming inilalagak ito sa inyo. Mayroong limitasyon ang bawat kakayahan namin, ngunit sa iyo, Panginoon, ay walang limitasyon. Nababatid namin na sa iyo walang imposible, at sa iyo, Panginoon, mayroong kaming lakas at tatag at kagalahan harapin ang lahat ng mga hamon ng buhay. Panginoon, salamat sa iyong pagsama at pananangin. Patuloy mo nawang yakapin ang iyong mga anak. Patuloy mo nawang igawad sa amin ang pag-asa sa araw ng bukas. Patuloy nga nawa, Panginoon, na sa kabila ng pandemya, kami patuloy na magsilbing ilaw ng sanlibutan. Kami magsilbing kagalakan ng bawat isa ng aming kapwang nalulungan. Magbigay din nawa kami ng inspirasyon, pag-asa at pagpapala sa kanila, katulad ng pagbibigay mo ng pagpapala sa amin. Nakilang Diyos, tunay na ang lahat ng mga batahin sa amin sandaigdigan na ito ay hindi kaya ng iisang tao. Tulungan mo kami na magkaisa at magtulungan. Tulungan mo kami na magkaisa sa diwa ng pananalangin at pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na instead na magreklamo sa lahat ng mga kaganapan sa aming buhay, tulungan mo kami manikluhod sa inyo at magpakumbaba. Laging humingi ng tulong, habag at ng iyong biyaya. Nakila namin, Panginoon, patuloy na nawa, nabigyan mo kami ng katatagan hanggang sa wakas ng panahon. Sa amin pong pansamantalang paghimlay sa labing ito, samahan din nawa kami, Panginoon. Ingatan kami at iligtas sa anumang makapahamak. Nawa ang bawat mga lulupang katawan at isipan na napapagal sa buong maghapon ay makatagpo sa iyo ng panibagong lakas upang sa gayong, Panginoon, kinabukasan kami ay mayroong lakas muli at sigla. May ngiti sa aming mga labi na harapin ang lahat ng aming responsibilidad na iyong iniatag. At ngayon nga, O Diyos, sa aming pagtatapos ng gawain ito, igawad mo nawa sa iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala at paglingap sa pamamagitan ng iyong kamagnitan. At ngayon, ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoong Diyos na nalilikha, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas buhat sa ating Panginoong Jesucristo, at ang walang humpay na pagkasi at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang sumainyo, mula ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Good night.